Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Ito yung kinagagalit ni Trump talaga sa NATO. Kasi bago lang, ang Spain naman ngayon ang pinagbawal na dumaan ang mga jet fighters o mga eroplano ng Amerika sa airspace. Imagine niyo hangin lang, himpapawid lang, ayaw padaanin ng Spain ang Amerika, which is Amerika ay tinaguri ang tatay ng NATO. The godfather of NATO ay Amerika. Ang Amerika ang nagprotekta sa NATO. Kahit noong digmaan ng Union Soviet, ay Amerika pa rin ang nagipagdigma sa Union Soviet para ma-free itong NATO kontra sa Union Soviet. Kaya nga natalo ang Union Soviet dahil sa Amerika. At Amerika ang malaking gasto at malaking proteksyon sa kada bansa sa NATO. Ngayon dadaan lang si Trump sa ibabaw ng Spain. Ayaw ng Spain Ganon din ang France. Dadaan lang ang eroplano ng Amerika, ayaw ng France. Kung ako si Trump, dadaan ako O sige, subukan yung bumbahin ako. At hulugan ko kayo ng bunker buster, magkagulo tayo. Ngayon, ang UK na pinakamalapit ni Trump ay hindi rin pinagamit ang base militar ng UK. Kasi malapit lang ang UK sa sa Iran kaysa Amerika. Kaya gusto ng US na gamitin ang base ng UK at doon sila lilipad para mas malapit, hindi magastos ng gasolina. At yung time ay mas mabilis. Ayaw pa rin ng UK kaya galit na galit si Trump. Sabi ni Trump, yayaman ng Amerika dahil sa ginawa nyo. Dahil kukunin ko ang pondo ng Amerika na nandyan sa NATO. Mantakin nyo, billion-billion dollars 200 billion, 300 billion ang binibigay ng Amerika last year sa panahon ni hindi last year, last 2 years sa panahon ni Biden. Ay 400 million dollars ang naibigay, billion pala, 400 billion dollars ang binigay sa sa Ukraine. Lahat na tulong, pinansyal at mga panggera para iharang sa Rusya. Kung wala ang Ukraine, nakapasok ng Rusya diyan sa NATO. Ang Ukraine ang barrier kung wala ang Amerika, walang armas ang Ukraine at malayang makuha ng Amerika ang Ukraine. Kaya hindi nila iniisip yan Napaka walang mga bayag talaga yung NATO na yan. Hindi naman sinabi ni Trump na pumasok kayo sa Iran at makipagbarilan. Sabi ni Trump, tulungan niya akong eskortan at bantayan ng Hormuz. Yun lang yung sinabi ni Trump Okay, ito ang balita ng UNTV atin panuurin. Payagan ng Italy ang hiling ng United States na gamitin ang isang military base sa Sicily para sa mga aircraft na may dalang kagamitang militar patungong Middle East. Ayon sa Italy, layo nitong maiwasan ang posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon sa gitna ng patuloy na digmaan. Nauna na rin tumanggi ang Spain na payagan ang paggamit ng kanilang airspace at mga base para sa mga operasyong kaugnay ng pag-atake sa Iran. Kahit kung ako ang nasa lugar ni Trump, talagang manghihina ako diyan. At talagang kunin ko yung pera ng Amerika na nandyan sa NATO. At tumiwalag na ako sa NATO. Anong gamit ng brotherhood na yan? Ipagdating pala sa gira, hindi sila papanig sa Amerika. Pero kapag sila ang girahin ng Rusya, nandyan ang Amerika palagi. Makikita naman natin sa Ukraine, nandyan ang Amerika, di ba? At Amerika ang pinakamalaking gastos pagdating sa gira. Bukod sa Italy at Spain, hindi rin pinahintulutan ng France na dumaan sa kanilang himpapawid ang mga eroplanong may dalang military supplies ang sabi ni Trump Israel. kanina ay hindi ko makakalimutan ang mga bansa na umayaw ng tulong sa akin. Yun ang sabi ni Trump lagot kayo kay Trump. Ay talagang yung budget ng Amerika kukunin sa inyo billion dollar yan Yayaman ng Amerikan yan. Talagang magaling si Trump Hinahanap lang ni Trump yung rason para makuha niya yung pera ng Amerika sa NATO. Gumagamit lang ng konting si Trump tinatawag na leverage. Ito na yung leverage ko ngayon dahil mga duwag kayo, magbabayad kayo sa akin. Kunin ko yung pera ng Amerika na nandyan sa NATO. At hindi na ako magproteksyon sa inyo kapag ginira kayo ni Putin, pabayaan ko na kayo.
patay na si ano diyan, si Zelensky sa Ukraine. Kukunin ni Trump yung mga armas diyan. Nako, NATO, mag-isip nga kayo. Labis na ikinadismayan US President Donald Trump ang desisyon ng France na tinawag niyang very unhelpful. Totoo. Sa mga post niya sa Truth Social, hayagang pinuna ng Pangulo ang mga bansang hindi sumuporta sa operasyon kabilang ang United Kingdom. Babala pa ni Trump, maaalaala ng United Siyempre. States ang mga bansang tumanggi sa kanilang mga hiling. Payo ni Trump sa mga bansang apektado ng krisis sa langis, maaari silang bumili sa Amerika o kaya ay maglakas ng loob at kunin na lang ang supply sa ayan Strait na of to. Hormuz. Kayo na lang daw pumunta sa Hormuz. Iyang duwag-duwag nyo eh. Hindi nga kayo pumunta na nandyan pa si Trump sa Hormuz ngayon. Lalo na kapag wala na dyan ang aircraft carrier ng Amerika. Ay talagang matatakot kayo na lumapit sa Hormuz, no? Kasi mga walang bayag pala kayo, baka mga bakla kayo eh. Baka bakla na mga presidente itong Italy, Spain, France at UK. Mga bakla pala yan eh. O sabi ni Trump, o kapag naduwag kayo sa Hormuz, dito na lang kayo bibili sa Amerika, we have plenty. Marami kami dito. Bantakin nyo yung Venezuela, yung oil ng Venezuela, nasa Amerika na. Amerika na ang naghawak ng oil ng Venezuela at ang bumibili sa Venezuela, pati China, doon na sa Amerika bibili. Kaya sabi ni Trump, ang dami naming langis eh. We have plenty. Dito na kayo bibili. Pero kung ayaw nyo, punta kayo sa Hormuz. So ayan, walang mapagpipilian ng NATO. Alangan naman na kay Putin sila bibili, kalaban yon. Diba? Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa kaduwagan ng NATO na kaalyado ng Amerika? Tama ba ang ginawa ng NATO? O tama ba ang gagawin ni Trump na pagkalas sa NATO at kukunin niya ang pundo ng Amerika na pera, na bilyon-bilyon? Sabi nga ni Trump, yayaman ng Amerika kapag kakalas ako sa NATO. Buti nga. Diba? Anong gamit ng brotherhood na yan? Ng alyansa na yan? Kung pagdating sa konting hiling lang ni Trump na tumulong sa Hormuz, ayaw nila magpakita eh. Duwag na duwag. Okay, pag-comment na lang mga kababayan, mga ka-good news. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa nag-subscribe. Malaking tulong yon. Hanggang sa muli sa aking subscribers. Ako'y saludo sa inyo. Paalam at ingat ang lahat.